R.C. Muñoz, isinugod sa ospital ni Gerald Anderson dahil umano sa ginawa ni Julia Barreto. Sa mundo ng showbiz, ang mga sikretong matagal ng tinatago ay parang apoy sa ilalim ng tuyong damo. Kapag nasindihan, hindi na mapipigil. Ganyan ang nangyari sa kontrobersyal na bangayan sa pagitan nina Julia Barreto at R.C. Muñoz, kung saan nauwi sa ospital ang huli matapos ang isang napakainit at emosyonal na konfrontasyon. At ang mas nakakagulat, si Gerald Anderson mismo ang sumugod kay R.C. sa ospital, dala ang kaba, takot, at isang malalim na pagkalito sa pagitan ng dalawang babae sa kanyang buhay. Nagsimula ang lahat sa isang private celebrity launch event sa isang kilalang luxury hotel sa Taguig. Dumalo ang ilang sikat na personalidad, at sa listahan ng mga VIP guests ay naroon sina Gerald Anderson, R.C. Muñoz, at Julia Barreto, isang setup na hindi inaasahan ng maraming imbitado. Ayon sa mga sources, hindi raw aware si R.C. na darating si Julia, at gayon din naman si Julia na tila ikinagulat din ang presensya ni R.C. Maayos pa umano ang unang bahagi ng event, picture-taking, konting kwentuhan, at simpleng wine-sipang. Ngunit sa bandang huli ng gabi, isang matinding tensyon ang biglang namuo sa VIP lounge kung saan nakita ang tatlo na tila nagtatalo sa mababang tono ng boses. Ayon sa isang showbiz insider na nakakita sa pangyayari, nagkaroon umano ng emosyonal na pag-uusap sa pagitan nina R.C. at Gerald, na kalaunay na saksihan ni Julia. Narinig ko si R.C. na tila may sinasabing, "Ano ba talaga tayo, Gerald?" Tapos si Julia, sumingit at sinabing wala kayong dapat pag-usapan na ganyan kung wala nang kayo, saka uminit ang eksena. Ang mga salitang yun raw ang naging mitya ng gulo. Lumapit si Julia kay R.C. at tila nagsimulang magtalo ang dalawa ng mas malapit, hanggang sa nagkasigawan at ayon sa ilang saksi, nagkaroon umano ng physical contact. May tinulak, may hawakan sa braso, tapos sumigaw si R.C. at napaupo na lang sa sofa. Halatang nasaktan siya, sabi ng isang staff ng event. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gerald. Agad niyang inalalayan si R.C. palabas ng venue, habang sinusundan ng ilang staff at bodyguard. Sa kabila ng mga flash ng camera at bulungan ng mga bisita, wala nang pakialam si Gerald kundi ang kalagayan ni R.C. Dinala niya ito sa isang kilalang private hospital sa Quezon City. Ayon sa Hospital Insider, dumating sina Gerald at R.C. bandang 2:00 ng madaling araw. Si Gerald ang personal na nag-fill out ng admission form. Halatang sobrang aligaga. Hawak niya ang kamay ni MS. R.C. habang nilalagyan ng brace ang balikat nito, pahayag ng nurse sa ER. Habang nasa ospital si R.C., marami ang nagtatanong, nasaan si Julia Barreto? Ayon sa mga ulat, agad itong umalis sa venue matapos ang insidente, at hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Ngunit may mga mapanuring netizen ang nakapansin sa cryptic post ni Julia ilang oras matapos ang pangyayari. Sometimes silence is the only power you have left when people twist your truth. Dagdag pa dito, ilang malapit sa kampo ni Julia ang nagsabing labis itong nasaktan sa mga naging tagpo, at hindi raw niya sinasadya kung may nasaktan man siya. Sa mga oras na ito, nananatiling tahimik si R.C. Muñoz. Ngunit ilang malalapit sa aktres ang nagsabing emosyonal ito habang nagpapagaling sa ospital. Ayon sa isang source, hindi lang katawan niya ang nasaktan, mas matindi yung sakit sa puso niya. Hindi niya akalain na haantong sa ganito. Masakit makita yung taong minahal mo, aligaga para sa'yo, pero para sa iba pa rin ang uuwian. Tahimik din si Gerald Anderson, ngunit tila siya ngayon ang nasa pinakadelikadong posisyon. Sa pagitan ng dalawang babae na may malalim na ugnayan sa kanya, isa ay dating kaibigan, isa ay kasalukuyang karelasyon, sino ang dapat niyang panindigan?
Marami ang nagtatanong, may espesyal pa bang namamagitan kina Gerald at RC? O si RC lang ba talaga ang the one that got away? Umani ng matinding reaksyon ang balitang ito online. Trending sa X, dating Twitter, ang hashtag #RCGeraldJulia Showdown. Marami ang nakisimpatya kay RC at hiniling na magkaroon ng hustisya kung may pananakit mang naganap. Samantalang ang iba naman, nananawagan ng pagkakaayos at pag-amin ng katotohanan sa likod ng insidente. Sa ngayon, hindi pa tapos ang kwento. Ang katahimikan ng tatlong sangkot ay tila bulong ng mas malalim na sekreto. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa gabing iyon? May aamin ba? May lalaban ba? At higit sa lahat, sino ang nagsasabi ng totoo?